Now let's talk about the mystery among the Gentiles. Now remember, 1 Corinthians 4 ang sabi na dapat faithful tayo sa mga mysteries ng Diyos. So now, hindi tayo pareho tulad ng iba, maging faithful sa mysteries, pero hindi natin alam kung ano yung mga mysteries. Ngayon, pinag-aaralan natin by the grace of God. Ito po yung verse. Okay, Colossians 1:27. Let's read together. Okay, sa board. Ready? Go. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sinong makahula kung ano yung second mystery na yan? The second mystery is Christ in you, the hope of glory. So salvation, ang message, no? This mystery is among the Gentiles. Lahat tayo dito, Gentiles, may Jew, Gentiles, and the church. Pag ikay saved na, Church of God ka na. So this mystery is among the Gentiles, si Paul ang nagsabi, which is Christ in you. Now, bakit tinawag na mystery? May I ask, sino sa inyo dito ngayong gabi naniniwala, you believe that Jesus Christ is in you right now? Paki-raise ng kanyang kamay. Ang dami Sandali. Paano nangyari yan? Nandito si Jesus sa akin, nandun din kay Pastor, nandun din kay Willboy, no, nandun sa inyo lahat. Kaya nga mystery. Hindi mo mai-explain yan Dumami bigla yung Panginoong Hesukristo. Ang obligation natin as a believer is not to doubt the mystery, but to believe the mystery. Na pag ikay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, then Christ is in you. Nandito ngayon si Christ sa atin, sa loob natin. So remember that mystery. Very important verse, Colossians 1:27. Ito pong verse 26, bago yung 27. Even the mystery, yung mystery na to, which had been hid from ages. Anong ibig sabihin? Different ages, Old Testament, it was hid. Ibig sabihin, hindi nakita. So, kanino ni-revealed? Kay Apostle Paul, tinago talaga ng Diyos. You know why kung bakit tinago niya? Kasi sabi ng 1 Corinthians, madadaanan naman natin yung verse na yan, if they have known yung Satan, yung devil, yung kalaban ni Jesus, hindi na sana nila pinayaang mapako sa krus ang ating tagapagligtas. So it was hid. Tinago talaga from ages and from generation. But now, ngayon, is made manifest to His saints. Sino yung saints? Tayo, yung mga ligtas. Hindi yung bato at saka yung himo sa gawa sa tanso. No? Tayo. Pag save kayo as saints, Christ in you, the hope of glory. So yun ang mystery. What a blessing. Yung tao, pumasok sa reliyon, pumasok sa Jehovah's Witness, pumasok kay Kibuloy, pumasok kay kaninong-kanino, they have no revelation that truly Jesus Christ is in you. Itong pinaka-importante. Pag wala si Kristo sa heart mo, you are not saved. Hindi, ang salvation, it is not because you follow a prayer o kaya tama yung formula. No. Ang check mo, tunay ba si Kristo ngayon ay nasa puso ko? If you believe that Jesus Christ is in you, walang storm na matatakot ka. Walang problema na magda-doubt ka. You know why? Because you believe that Jesus Christ is in you. So yun ang napaka-importante. It doesn't mean na walang problema. Ang kaibahan lang, ang Panginoong Hesukristo, you know, nasa puso mo. So, napakaganda po, no? Okay, let us continue. Mystery among the Gentiles. Patuloy tayo. Nandyan po yung araw. Yan ay sa panahon natin talaga. 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the
Jew. Ito po'y napaka-importanting verse sa right division. Neither to the Jew, nor to the Gentiles, lahat ng hindi Hudyo, Gentiles, nor to the Church of God. Sino yung Church of God? Jew and Gentiles na saved. Jew and Gentiles that Christ nasa puso mo. Nagiging anak ka na ng Diyos, hindi ka na Gentiles, hindi ka na Jew. Pero ito yung tatlong division o sahi ng mga tao sa Bible, okay? So, Christ in you, the hope of glory. Now, let us talk about eternal security of the believers now because Christ in you, the hope of glory. Alam niyo yung eternal security? Yung sabi, once saved, always saved. That's good. Totoo po yun. Hindi po nawawala ang kaligtasan, but you can lose your joy in the Lord. Pwedeng malose mo ang reward mo sa Panginoon. You can lose yung mga privileges na binibigay ng Diyos. But as a father na may relation sa kanyang anak, you will never lose that. Kaya lang, siyempre, pag hindi mo mahal yung tatay, natural yung tatay, pagmamahal niya, malamig din sa iyo. Yun ang katotohanan doon. Okay? Now, look at this in the Old Testament. Sulat niyo yung mga verse. Di ba si David nagkasala? Now, lahat yan, I warn you, take notice, they are Old Testament verses. So, yan po ay nangyari, wala pa yung cross dito sa graph natin. Nung nagkasala si David, sumulat siya sa Psalms. Doon makikita niyo yung repentant heart ni David sa Psalm 51 verse 11. But take notice doon sa sinabi niya, sa prayer niya, take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong kunin, Lord, habang nagpipray si David, take not thy Holy Spirit from me. King David, hindi mo ba alam na may eternal security? Ba't ka nagpray na, Lord, huwag mong kunin ang Holy Spirit from me? Pag wala kang Holy Spirit, you will lose your salvation. So, anong ibig sabihin? Lahat po ng dispensation ang maliligtas ang tao because of Jesus Christ Himself. Iba yung Rockman, iba din tayo. Okay? But as far as eternal security, no, they have no eternal security in their time. Sa atin lang sa church aid, ibinigay yon. Notice si King Saul, di ba, nung una, napakaganda ni King Saul, ginawa siyang hari, and then later on, sabi ng 1 Samuel 16:14, gusto niya nang patayin si David, the Spirit of the Lord, what? Departed. Umalis yung Espiritu ng Diyos. Lord, baka umalis yung Espiritu mo sa akin? Lord, wag mo naman alisin yung Holy Spirit sa akin. Pwede bang i-pray ko yon? No, hindi. Notice Samson. Anong sabi ng salita ng Diyos sa Judges 16:20? He wished not, hindi niya alam that the Lord was departed from him. Umalis na yung Panginoon. So iba yung kanilang security in the Old Testament. Iba yung sa atin sa church aid. There was no eternal security for the Old Testament saints. Pwede pong malus nila yung salvation nila. However, tayo po in the New Testament, Ephesians, sa church aid, sulat ni Paul, in whom you also trusted. Did you trust the Lord? Nagsalig ka. After, kailan ka nagsalig? Pagkatapos that ye heard the word of truth, because may nagwitness sa kamatuuran sa Bible, the gospel of your salvation, the good news sang kaligtasan, and whom also after that ye believe. Pagkatapos ikay naniniwala, nagtuo. Anong sabi? You were sealed with the Holy Spirit of promise. So tayo, sealed tayo ng Holy Spirit. I cannot lose my salvation. Pero pag-aralan natin later on,
Pwedeng save ka, pero malungkot ang buhay mo. You know why? Like for example, ako po yung tatay niyo. Pag mahal niyo ako, siyempre mahal ko rin kayo. For example, 5 sa inyo ay mabait sa akin bilang magulang. Yung 5 ay sutil, no? Ano ba yun, sutil sa Cebuano? No? Hindi mabait. Well, sa 5 mababait, siguro ang baon, may dagdag pang cheese snack. Tapos yung mga sutil, wala ng pera, cheese snack na lang ang ibibigay ko. Kasi sutil man, hindi man mabait. Tawag doon relationship sa 1 John chapter 1. Dahil ang Diyos natin ay lumalakad sa liwanag, we need to walk in the light. Dahil ang Panginoon ay liwanag. Because light and darkness has no fellowship. Notice the word sa 1 John. Fellowship. Sa atin, not saved tayo, pagkatapos ngayon, we're doing this, we're having fellowship with God at tuwang-tuwa ang Panginoon. So remember Ephesians 1:13. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Hindi nawawala ang kaligtasan. Eternal security of the believers. Let us read 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. Sabi ni Paul, wala nang ibang foundation, for other foundation can no man lay than that is laid. Ang laid po ay past tense. So wala nang pwedeng maglagay ng foundation dahil may nakalagay ng foundation. Sabi ni Paul, sino yung foundation? Which is Jesus Christ. Now remember, because the hypers, yung mga pastor na iba, ginawa nilang foundation si Paul. Hindi, si Paul nag-built upon that foundation. Pero may foundation na. Sinong foundation? Jesus Christ. Kaya hindi pwedeng mag-aral ka ng Bible mo, Romans to Philemon lang. You need to take the whole counsel, all the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ. Dahil pag hindi mo ginamit ang salita ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, you are proud knowing nothing. Nagyabang ka lang na, ay, dami kong alam. Pero sa totoo, sabi ng Panginoon, you are proud knowing nothing. No other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Jesus Christ is the foundation. Now, if any man, sino man, mag-build upon this foundation, nag-build ka ng gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work. Notice, hindi na faith. Kasi saved na tayo sa faith eh. Para na to sa mga Christian, yung works natin shall be made manifest. Kailan yon? Doon sa judgment seat of Christ. Naalala nyo? And for the day shall declare it. I-declare niya yung anong it? Yung works. Yung gawa natin pagkatapos nating masave. Because it means the good works shall be revealed by fire. See, ano yung susunugin? Hindi po yung tao, hindi yung believers. Nakuha ninyo? Yung susunugin at i-tried yung works. Pagkatapos na tayo na-save, ano ba yung works mo, masusunog ba? And I will explain. It shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Ibig sabihin, hindi ito padamihan ng gawa, kundi ang reason, ano ba yung motive? Kaya po, nung naalala ko sa nung devotional day tayo diyan sa labas, si Pastor Ray, na-mention niya sa kanyang explanation na maraming mga pastor dahil working pastor no, for money. And that is true. Kaya nga may mga term kami, may missionary, may visionary, may tourist missionary, mga kung ano na lang, no? Marami ang mga ginawang gawa namin para magtawa kami. Totoo po yun. Pwedeng sabihin mo, napakalaki ng iyong gawain. At itong brother na ito, ay 10 member. And you have thousands. Pero actually, ginagamit mo pala yung ministry for your own benefits. So, ang titingnan ng Diyos, hindi number. Ay, nagturo si Pastor White ng 1,000, sa harap ng 1,000 people. Ang tatanungin ng Diyos, what sort it is? The motive. Kahit isang soul lang yung maligtas mo,
sa tamang puso, tamang espiritu, God is pleased. Okay? So what sort? Anong sort? Well, is it gold? Pwede bang ihambing ang iyong gawa pagkatapos na ikay na-save sa gold? Or your works in the Lord now are like silver, precious stones. Now, pag-aralan natin yan, but may I explain? Pag save ka na po, and then for example, may sakit ka, no? And then, parang hindi mo kaya ng katawan mong magpunta ng church. Bumangon ka pa rin at tumupo sa likod para lang makarinig ng salita ng Diyos. You are talagang mayroon kang gold later on. Why? All the Ark of Covenants are made 5 by 5 gold. Gold represents the Godhead. It represents God. Nung si Jesus isinilang, isa sa mga gift doon, gold. Gold. Meaning, siya yung pinakapangyarihan sa buhay mo. Siya yung una sa buhay mo. So pagdating ng Judgment Day, para kang mayroong gold sa harap ng Diyos. Ano yung representation ng silver? Silver, yun ang redemption. Ibinenta ang Panginoon ng 30 pieces of silver. So every time na nagwi-witness ka, you are nagdideposito ka ng silver. Every time na bimigay tayo ng gospel tracts, silver po yun. Every time na sumisigaw ka doon sa harap ng tao, Muslim sila o whatever, that Jesus Christ is God, gold yun. Wow! Sa Malakay, yung precious stones, hinihambing ng Panginoon sa mga tao. Sa mga tao na maliligtas, you will lead to the Lord. Every soul na tatanggap at mag-receive sa Panginoong Jesucristo, precious stone po yan, mga kapatid. So yun ang tatlo, gold, silver, precious stone. Yung wood, hay, and stubble, well, padigrade yun. Itong tatlong ito, pag nilagay mo sa apoy, sunog yan. Eh Lord, nakarating na ako kung saan-saang lugar para mag-preach sa iyo. Para kang si Kibuloy, dami mong member, pero hindi naman pala tama yung doctrine mo. Sa mga believers, iba yung motives nila. They do something working for the Lord, pero baka money yung ang nagpupush sa kanila. Or maybe fame, gusto kong maging sikat, gusto kong makilala. So, ingat mga kapatid, what sort it is. Now, notice, if any man's work abide, hindi masusunog, which he had built thereupon, si Jesus yung foundation, you built upon Jesus Christ, he shall receive eternal life. Anong sabi? Reward. Iba yung reward, iba yung eternal life. Eternal life we get free pag tayo po'y nag-trust doon sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Diyos. Ano yung reward? Yung reward, bibigyan ka ng reward pagkatapos na ikay na-save na. So yung reward, you earn. Ikaw yung nag-earn nun. For we are His workmanship created in Christ Jesus. Lahat tayo dito may eternal life. Ang kawatan sa krus, saan yun? Na-save yun. May eternal life. But do you think may reward siya sa heaven? No. He will feel sad na sana nung buhay pa ako, I'm sure, na nadinig niya na si Panginoong Jesucristo before. Uy, na-waste ko yung aking life. Hindi ako naging seryoso sa Panginoon. So many believers will go to heaven, but many believers will not receive rewards from the Lord. Oh, mayaman ka dito, pagdating mo doon, wala kang silver. Buti na lang walang Tianggi doon. No? Kung may Tianggi doon, wala ka pang bili ng mineral water. Kasi hindi ka nag-witness because silver represents redemption. So yun ang dahilan kung bakit yung mga faithful preachers, bakit patuloy sila nag-i-street preaching, patuloy sila nagsosoul winning, bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Panginoon kahit wala tayong pera, kahit na hindi maganda yung ating buhay. Sabi ko nga kay Sister Jane, darating ang panahon na tayo uupo sa wheelchair. At tulad ni Doc, hawak na lang tayo ng scripture signs.
Kasi you know why? That is still silver. Every time na may masave, baka hindi ka nakasave, hindi mo siya talaga na-lead, pero ikaw yung nag-witness, isa ka dun sa nag-witness, that would be silver. So he shall receive a reward. If any man's work shall be burnt, yung works mo masunog, he shall suffer loss. Pastor, nawawala ang kaligtasan. He shall suffer loss. Anong malos sa kanya? Yung mga reward, you will not be, hindi ka makaka-receive ng reward. But, Pastor, hindi ba pwedeng impyerno yan? Hindi. Notice the next phrase. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Yung sunog ang kanyang works, he shall suffer loss, wala siyang reward, but he himself shall be saved. Ligtas pa rin. Yet so as by fire. Ay, Pastor, hindi nawawala yung kaligtasan. Pwede naman pala akong uminom ng whiskey. Pag uminom ako, Pastor White, ng whiskey, mawawala ba ang kaligtasan ko? No, hindi. Pwede ba akong magnakaw sa bangko? Kasi pag binaril ako doon ng pulis, punta pa rin ako sa langit? Oo, pwede. Ba't huwag mo akong sisihin later on kung magkaroon ka ng problema sa baga mo? Whatsoever a man soweth, that he shall reap. Huwag mong sisihin ng Diyos kung mabilanggo ka later on. Huwag mong sisihin ng Panginoon kung ang buhay mo ay malungkot dahil hindi ka nag-follow doon sa path na sinasabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3. But now, our learning, napakaganda ng verse na ito. He shall suffer loss, this person. Dahil yung kanyang works, nakaluhod siya ngayon doon, sinusunog yung mga works natin, and then ang kanyang works, parang wood, hay, and stubble. Wala, smoke. Pero yung iba sa atin, they will receive reward like gold, silver, and precious stone. So don't worry kung walang nakanotice sa atin. Ang importante, may Diyos na nakanotice sa atin. Klaro ba? Clear ba? Amen. Praise God. Praise God. Huwag nating sayangin yung eternal security ng Panginoong Diyos. Salvation is not by trusting works, but notice kanina, it was all about works. Okay, ito pong mga verse, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. He saved us sa pamagitan ng Kanyang mercy. Kasi pag works, salvation-based ka, Lord, kailangan pasok mo ako sa langit. Dami kong ginawa. Pastor ako Akong pinakamalaking magbigay sa church. So, hindi na yun mercy. Lord, be merciful unto me, a sinner. We don't deserve heaven. Pero binigyan tayo ng pagkakataon dahil minahal tayo ng Diyos. For God so loved the world. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Wow, what a blessing. Ilan lang tayo dito, no? Mahigit 10. Pero alam niyo yung mga young people sa labas, wala silang relationship kay Christ. But many of them, pag nakalaman nila yung katotohanan, machi-change po ang kanilang buhay. At tayo pong gagamitin ng Panginoon doon. Okay? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, we know that, not of works, lest any man should boast. Pero ang ibig sabihin ba dito, hindi na tayo gumawa ng mabuti? No, the next verse, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Sino ba makabasa sa akin ng verse 10 na yon, ng Ephesians? May gusto lang akong ipakita sa inyo. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo bago tayo dumating dito, kilala ka na ng Panginoong Diyos. Hindi tayo Calvinist, ha? We're not Calvinist, pero powerful po ang ating Panginoon. Okay, verse 10, for we are His workmanship. Brother Ran, nandyan ka? Sige po. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Which God before hath ordained that we should walk in them.
Alam niyo, palagi kong in-illustrate itong cellphone na to, nung binili ko bagong-bago, may plastic, lahat, no, may tag, hindi naman mamahalin. Pero ang ibig kong sabihin, paano ba nalaman ng manufacturer na pwede ko pala tingnan yung calendar dito? Paano pala nalaman ng manufacturer na pwede akong magka-calculator dito and it can communicate, it can call, send text? Alam niyo kung bakit? Kasi bago napunta to sa kamay ko, napunta muna sa kamay ng manufacturer. Ibig kong sabihin na test nila kung anong pwedeng gawin nito. Yun ang dapat i-discover natin, young people. Bawat isa sa atin dito may baon galing sa Diyos para ma-accomplish ang perfect will ng Diyos sa buhay natin. So as long as we follow the Scripture, doon papunta yon. Hindi magiging sayang ang buhay ninyo. Mind you, hindi magiging sayang. We have proven that sa mga young people natin doon sa Guimaras. Layo ng school, talagang ang isip, mangisda lang, aral lang sa manguling ba? So one time I preached at the school. Hindi ko maalala ngayon, pero the 7 Ds, letter Ds, sa buhay ng Christian. Number 1, you must have a dedication. Pag sabing dedication, hindi lang yan words. Pag kumakain ka, Lord, I want to be a policeman. Lord, I want to be a pastor. Yung ulam ko ngayon, pulis ako. Yung ulam ko ngayon, yung sabaw na ito, teacher ako. Lord, kung ano yung in-instill ng Panginoon. The next one, you must have a dare. Ano yung dare? Kaisog ba? Pag pumunta sa yung mga drug addict na barkada, nakapokus ka doon sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Hoy, alis kayo dyan. Sabi ko nga sa mga young people na babae, batuhin nyo ng hampakin nyo ng pamalo. Pag nililigawan kayo sa school, na nag-aaral pa kayo, paluin nyo. Sabi ko, you must have a dare. No, I don't want that. Kasi darating ang araw, baka mamumulot ka ng sigarilyo sa daan, wala kang pera, kahit na pang tabako mo, hindi mo kayang bilhin. You must have a dare. And then, of course, 7 of them, I cannot remember them all now, but yung pinaka-last doon, you must have a devotion to God. Wala kang maaabot if you are not going to place God first in your life. Yun ang pinakapuhunan doon, mga young people. So, salamat na mayroon tayong eternal security. So, salvation made possible by, let's learn this, 1 Corinthians 15. Ito po yung gospel. Ito po yung kaligtasan. For I delivered unto you first of all that which I also received. Ito pong nakakatawa. Unahan ko na kayo, may mga preacher ngayon na ayaw nilang marinig nga, nagbaton ka na ba kay Jesus? Paano ka na-save? Ginbaton ko si Jesus. Ay, di ka save. Ha? Kasi yung kaligtasan, trust, hindi naman receive, hindi naman accept. So, awa yan, pastor, di ba? Eh si Paul, for I delivered unto you first of all that which I also what? Receive. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Huwag tayong maniwala sa mga bagong mga pastor na ito na parang mga scholar kung magsalita. Gumagawa ng sariling doctrine para maibalang. So paano daw na-receive to ni Paul? Paano? How? That Christ died for our sins according to the Scriptures. And that He was buried and that He rose again the third day according to the Scripture. So hindi yung death, burial, and resurrection, but the lesson there, how did He die? Paano siya namatay? Paano siya inilibing? Saan napunta ang kanyang kaluluwa nang siya inilibing? Yun nga ang sabi ni Dr. Sotik, di ba? Naalala niyo? I will not leave my soul in hell. Debate yan hanggang ngayon. Hanggang ngayon di yan pwedeng mag-stand ka lang sa isa doon. Ano ba? Si Jesus Christ ba nasa labas ng hell o nandun siya sa hell? Well, Isaiah 53, ang kanyang soul was made offering. So, Jesus Christ really suffered the pains of hell para sa ating kaligtasan. Or maybe you will contest, no. So, okay, brother, relax. Yan ang mga verses sa Bible na pwedeng pagdebatihan at pag-aawayan ng brethren. And then you quote the verse sa
sa wisdom book natin, how sweet, gaano katamis that the brethren dwell in unity. And then doon lang sa issue na yun, mag-aaway-away. No? So that is the gospel. According to the scriptures. What scriptures? Pastor, anong scripture yan? Romans to Philemon? No. Nung sinabi ni Paul yan, hindi pa tapos ang Pauline epistles. Nandun na sa Old Testament scriptures ang plano ng Diyos. Kaya lang, anong sabi ni Paul? Tinago lang ng Diyos. Hindi binuksan yung mata ng mga prophets para makita nila yung patungkol sa church. So, di pwedeng, dapat all scripture is given by inspiration of God. So, we are justified by faith. Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:9, much more than being now justified by His blood. We are justified by faith, we are justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Bakit galit ang Diyos? Dahil sa kasalanan. And then, Romans 5:10, listan nyo yan, yung verses na yan, importante ito. For if when we were enemies, we were reconciled to God, nabalik tayo sa Diyos, by the death of His Son, dahil sa kamatayan ni Lord Jesus Christ, notice, much more being reconciled, we shall be saved, notice, by His life. So anong sabi sa Romans 5? We are saved, we are justified by faith, we are saved by faith, we are justified by His blood, and we shall be saved by His life. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Well, we need to place our faith on the Lord Jesus Christ. Sa death, burial, and resurrection. It was His blood na binili, binayaran ng ating kasalanan. Itong life, anong ibig sabihin yan, Pastor? Yan ang righteousness ni Jesus Christ. Sino ka save sa inyo? Save na kayo? Okay. Pagharap natin sa Panginoon later on, titingnan yung works doon sa judgment seat of Christ, hindi ba? Sabi gold, silver, and one. Ano kaya kung sabihin ko na si Brother Randy, lalabas doon na nakapakain na siya ng mahigit 5,000 souls na gutom. At si Brother Wellboy, ano kaya kung sasabihin ko sa inyo, lumakad na siya sa dagat. Nakalakad ka na, Brad, sa dagat? Yung gano'n, hindi ka nalunod kanina sa swimming pool. Hindi, no? Lulubog. Pero alam nyo, pagdating sa araw ng judgment, ganito mangyayari, yung loss, itong sabi niya, parang may drawing ni Rackman to eh. Mayroon daw siyang parang, ano tawag doon, yung tuwalya ba? Anong tuwalya sa Tagalog ba? No? O, towel. But thank you, Brad. Sabi niya sa Lord niya, Lord, ito yung aking righteousness. Ano ba yung righteousness? Lahat ng mabuting gawa. Yun ang righteousness eh. Righteousness can be good or it can be bad. So, titingnan ng God the Father, ano nakikita ko diyan? Pagsisinungaling. O, ito, pagnanakaw. Ito, puro ganon. And then Jesus Christ is standing on sa harap nila sa white throne judgment. Ito yung aking righteousness, washed by His blood, puting-puti. Sasabihin ng God the Father, bakit ka nag-trust sa iyong righteousness? It is like as filthy rags. Trapo yan eh. You should have trusted the righteousness of Jesus Christ. Now, by His life we are saved. Kasi pag tumayo tayo doon, basis pa rin ng kaligtasan, yung faith, yung blood, at saka yung buhay. Ano? Perfect ang God, holy ang God, walang makapasok ayon sa Revelation 21 sa kanyang kaharian na mayroong kunting kasalanan. Problema ngayon yon. So, nung ginawa ng Panginoon, inoffer niya ang kanyang sariling buhay, righteousness. Di ba kaya naman na hindi na siya magpapako sa krus eh? So, nung dumating ang Panginoon, lahat ng nangyari sa kanya, yung crucifixion sa cross, yung lahat ng ginawa niya, ng pagpagaling ng mga may sakit, lahat ng righteousness niya, para yun sa atin.
Kinomply niya ang buong law. Siya lang yung nagkaroon ng kapasidad na talagang ma-perfect yung law. Why? So that when Winston White will stand at the judgment seat of Christ, sasabihin ng Diyos, siya po'y nagtiwala sa akin sa pamamagitan ng kanyang faith, my blood paid for his sin. And look at Winston. Yung righteousness niya, hindi na yung righteousness ni Winston na makikita na drug addict, lasinggo, sinusuntok si Ma'am Jane nung hindi pa ako saved. Totoo yun. Buntis Sister Jane yun. Ginanon ko yan ng pang-igib ng tubig. Hindi ako ganito kabait nung hindi pa ako Christian. Tumbayan. Buti nga lang, nung lumabas si Nathan, yung anak namin na buntis, hindi na pilayan. Ang naabot lang yung ilong, no? So medyo mababa ng konti yung nose nun. So grasya pa rin ng Panginoon. Di ba nung sabi ni Paul, Galatians 2, present tense, sabi ng mga scholar, no, it should be past tense. Pero sabi ni Paul, no, it should be present tense. I am crucified with Christ. Nung napako si Jesus Christ sa cross, I am crucified with Christ. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ that liveth in me. So pagtayo natin doon later on, ang makikita sa Judgment Day, lahat ng buhay ni Jesus Christ, hindi na yung lumang buhay natin. Yun ang makikita, kaya may kaligtasan tayo. Because even our lives will become holy, perfect, doon, at yun ang dahilan kung bakit naligtas tayo. Because we are justified by faith, we are justified by His blood, and then by His life, we are saved. Can you just imagine? Makikita ang buhay ni Jesus sa bawat isa sa inyo. Hindi pa nang nag-umpisa tayo, tinanong ko kayo, Christ in you, the hope of glory. Sabi ko, sino sa inyo naniniwala na si Jesus ay nasa puso niya? And everyone raised his hand or her hand. Di ba? Ang tapos, sabi ko, ano kayang nangyari? Ang daming Jesus, Jesus dito, Jesus doon, Jesus no. That's the mystery of, na tinatawag natin na, ano ba to? Patungkol sa, hindi to church, mystery of the Gentiles. Christ in you, the hope of glory. Hindi lang si Christ dito ngayon, yung buhay ni Jesus Christ, yun po ang reflection sa Judgment Day kung bakit makapasok tayo sa heaven. So every latigo, para yon sa atin. Yung crown na yon, para yon sa atin. Every nails na pinako siya sa krus, dahil He knows us at kailangan natin na maligtas dahil tayo po'y nagkasala sa mahal ni Diyos. We are serving the best God. Diyos yan ng mga so-called gods na sinasabi ng mundong ito. Kaya wala nang masaya sa buhay ay paglingkuran ang totoong Diyos sa ating buhay. Now, tingnan niyo yung katotohanan na yan. And you know what? Pagdating natin sa heaven later on, tayo perfect because of His life. Pero mayroon pong hindi perfect doon. Alam niyo kung sino? What are these wounds in thine hands? That's the Lord Jesus Christ. Habang nandun na tayo sa eternity, from time to time, we will see our Savior. Lumalakad siguro dun sa ating paradise, and then we can see still na hindi gumaling ang kanyang kamay. Hindi gumaling ang kanyang gilid. Hindi gumaling ang kanyang paa. What are these wounds in thine hands? Sabi niya, nakuha ko yan sa bahay ng aking mga friends. Sabi niya. That is why the Bible says in John, hindi ko na kayo tinatawag na servant. Tinatawag ko na kayong mga higala. Tama ba, friends? Higala. Wow, what a God we are serving, mga kapatid. Salamat sa Diyos. So remember these three. They are all in Romans chapter 5. Justified by faith, justified by His blood,
May record na ako ngayon sa heaven. Si Brother Wilboy nakalakad sa dagat. We were able to stop the storm. Tawag doon sa doctrine na yon, that's the doctrine of imputation. Inimpute ng Diyos ang righteousness niya sa atin upang tayo po'y makapasok sa heaven. Kasi maraming mga doctrine yan eh. Justification, puro may T-I-O-N lahat yan eh. Sion. Justification, redemption, adoption, imputation, sanctification. 7 yan eh. May nakalimutan ako, glorification. Wow. Ang galing ng Diyos sumulat ng Bible eh. Lahat ng T-I-O-N doktrina sa Bible. Found sa sulat ni Apostol Pablo. So the second mystery, indwelling Christ, Christ in you, the hope of glory, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Yung glory, yung heaven. Siya yung hope. That is Brother Richard, by the way. Isa sa mga preachers natin. So, ang problema, sandali na lang, konting time lang, few minutes, yung mga ibang religion, they promote another gospel. Basta lang magtuo kay Jesus, we sing about Jesus, we learn Bible for Jesus, pero mali yung gospel na tinuturo nila. Yun ang problema. Okay? Tingnan nyo yung NIV. Luke 21, by standing firm, you will save yourself. Good works. KJV, in your patience, possess ye your soul. Wow. And ASB, that you may grow thereby, you may grow in respect to salvation. Dandahan yung salvation. Pero yung KJV, save ka na, that you may grow thereby. One thing needful, but by every word of God. Wala yan. Omitted yan sa Luke 4:4 sa New Version. 1 Peter 2:2, desire the sincere milk of the Word. New Version puts the pure spiritual milk. Wala na yung salita ng Diyos. Na yun ang kailangan. Study to show thyself approved unto God. Be diligent. Hindi na study. Ano yung diligence? Maging mapisan ba? Pinapalitan nila yung salita ng Diyos. Salvation is simple. It is as simple as calling of the Lord. Di ba? Whosoever shall call upon the name of the Lord. It is as simple as entering the door. Yun ang unang verse na nag-memorize ako, lumalakad dahil na-save ako. Sabi ni Jesus, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Lumalakad ako, bibili ako ng isda. Lakad ako dun sa daan, hindi pa simentado, iwan si Sister Jade. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Yan ang first verse na memorization ko. Siya yung door. Hindi yung iglesia ni Cristo ang door. It is as simple as receiving a gift. Parang tumatanggap ka lang ng gift. Salvation is simple. It is as simple as believing God. Ephesians 2:8 and 9. 2 Corinthians 11:3, but I fear, sabi ni Paul, natatakot siya, lest by any means, as the serpent beguiled Eve, through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Ang ibig sabihin ni Paul, napakasimple ng kaligtasan. So now I am fearing kasi magiging complicated, magtuturo yung iba, complication. Wow. Tingnan niyo, New Version, simplicity, ang ginawang instead, simplicity that is in Christ, dinagdagan, simplicity and purity of devotion to Christ. So nasama na yung pure devotion para sa kaligtasan. No. Paunti-unting pagsira. Believe or obey. Si Charles Russell sa Jehovah's Witness. Tingnan niyo lang ang ginawa. KJV, believe, unbelief, 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 unbelief. Ang ginawa ng New Version, obey.
disobedience, disobedience. Works yun. Iba yung belief, iba yung obedience. Nakakatakot eh. Yung diablo talaga, yan ang yan ang libingan ni Charles Russell. Yung pyramid, kulto talaga. Kulto. Oh. Sabi ng Panginoon, Hebrews 4:11, let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Anong ginawa? Example of disobedience ng New Bible. Salamat. KJV, Hebrews 4:6, unbelief. Tingnan yung gagawin ng New Version, NIV, disobedience. Ginawang works. Kaya maraming so-called Christian na totoo, hindi saved. Not because ayaw ng Diyos na masave sila. They have the wrong Bible, they have the wrong doctrine, they have the wrong teacher. Nakakalungkot. Is it faith or faithfulness? Justification by faith and salvation by faith are a hideous nightmare and have no place in the code of manhood of the New Age. Galit na galit yung New Age movement sa word na faith, mga kapatid. Ayan, no? Sa Buddhism, salvation is achieved through self-discipline, faithfulness, not faith. Kasi yung faith, paniniwala. Faithfulness, yung katuto mo, works yun. Tingnan nyo. Sa kapila, New Version, example lang, ito KJV, ay ang verse sa gitna. Instead na faith, ginawang faithfulness. Instead na faith, ginawang faithfulness. So, talagang yung diablo, papasok na. What gospel? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kaninong gospel? Of Christ. New Version, I am not ashamed of the gospel. Kaninong gospel? Inumit yung Christ. Gospel ni Koy Buloy Guro yan. So, pwede na. Can you just imagine kung ano nangyayari? Kaya nga kahit na lumang-luma na yung Bible ko, hindi ko ito pagpapalit sa mga new versions. Kasi ito yung laman nito, totoong salita ng Diyos. Yun ang totoong salita ng Diyos. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? Tingnan mo, sino yung liar? Yung nag-deny kay Jesus na si Jesus ay Christ. Anong ginawa ng new version? Inumit nila yung Christ. Liar sila talaga. Jesus asked, whom say ye that I am? Sino ako sa inyo? Peter replied, thou art the Christ. Amen. Tama. Jesus responded, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So yung word na Christ, napaka-importante. Pero tingnan nyo, only the inspiration of God brings to light that Jesus is the Christ. New versions leave the reader in dark and unblessed. Dahil yung mga Bible nila nawala. Salvation through Christ. Ayun, verse. Christ is removed from the verse. Acts 15:11, Christ is removed again. Romans 1:16, the gospel of Christ becomes the gospel. Christ is omitted. So whose gospel? Romans 16:24, this verse cannot be found in NIV. Walang yan na verse sa NIV. 1 Corinthians 5:4, the name Christ is omitted twice in the same verse. Also itong mga verses na ito sa ilalim. Bye-bye Christ. Nawala. Napaka-importante pa naman ang pangalan ng Diyos. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. I can do everything through Him. Sa new version. Who gives me strength? NIV. Lord Jesus Christ. Lord Jesus sa kabila. Aring itong mga verse sa gitna. Lord Jesus Christ. Lord Jesus, same. Lord Jesus Christ.
Lord Christ our Lord, omitted in Romans 1:3. Ephesians 3:14, Lord Jesus Christ, omitted. Matatawag pa ba nating Bible itong mga new version na to? Hindi na. Cover na lang. Pwede nating paniwalaan na Bible yan. Pero ang laman yan talagang sira-sira. New version denies the Son. Kita ko lang. Now, by the way, ang mga example na to, hindi to kompleto. An heir of God, KJV, an heir of God through Christ. Omitted ang through Christ. NIV, God who created all things. KJV, God who created all things by Jesus Christ. Itong NIV, grace to you and peace from God our Father in Colossians 1:2. KJV, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Can you just imagine? Nadula na. NIV, 1 John 5:13, wala na, omitted na. Ang nakalagay, and that you may believe on the name of the Son of God. Look at that. Nakakalungkot, mga kapatid. Mga young people, students of the Bible. Mayroon pa pala, a virgin shall conceive. So, 1 John 2:22, who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? The Bible says, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. If you believe that Jesus is the Christ. So, hindi lang tong issue na may nakalimutan silang ilagay, no? Satanic talaga ang new version. Now, of course, pag may mag-church sa atin, hindi natin pinupunta, hoy, brad, anong Bible mo? NIV, tapon yan, hindi ganun. Ay, nahiyaan namin yan sa loob ng church. And then, siguro, malayo na yung 1 month, ma-realize niya, mali yata ang Bible ko. Pero at least, mali niya tama yung church na napasukan ko. Mali yung Bible ko. Okay, so we will continue next time the mystery of the church. Okay? So we have learned 2 mysteries now, the mystery of godliness and the mystery of the Gentiles, the indwelling of Christ. Christ in you, the hope of glory. Salamat kay balaan ko kapoy baya ka mo. Sorry, practice ko sa ngakon nga, no? Siyempre, nag-enjoy ka mo. Pero salamat na naghahanap kayo ng strength na makapatuloy tayo sa ating pag-aaral. Okay? Okay, let us pray to God. Let us pray. Heavenly Father, salamat Lord sa iyong kabutihan. We praise Thee, Heavenly Father, and we say good day to day and good night, Lord, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, that you are living in us, that your righteousness is with us. Ingatan mo po kami, Panginoon. Remind us kung kami po'y lumalayo. Remind us, Lord, kung kami po'y nagkakasala. And Lord, grow our faith na talagang maging malakas kami. We wanted to serve Thee. Totoo kang Diyos, and someday we're excited, Father, to see you face to face. We know that na darating ka soon, Heavenly Father, the trumpet will sound. And we will learn this sa lesson namin, Panginoon, patungkol dito sa the 7 mysteries in the Bible. Bless everyone, Lord, sa mga kabuhi, sa mga young people, sa mga ginatudloan sa Sininga Ministry. Lord, strengthen them. Hindi kami, Lord, exempted sa mga trials, mga challenges in life. Lord, pray kami, Lord, nga ang mga prayer request namo, masabat nimo, Lord, according to Thy will. Bless also, Lord, ang mga pastors, Pastor Gerald, Ma'am Ruben, and also the pastors and their wife, Pastor Ray, and also Pastor Roger, and also sa ila ni Pastor Alvin. Thank you. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. We pray, Father, na at inaalay namin sa iyo ang buong ministry na ito. We are not serving men. We are serving you sa pamamagitan ng mga leaders namin sa ministry na ito. Lord, thank you. And Lord, bigyan mo kami ng rest at saka magandang tulog tonight. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Thank you very much. God bless. Amen. Amen. Dalayad.